Patuloy ang pagtugon ng mga ahensya ng PSC, OCD, DSWD at DOH sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong lugar ng mga nagdaang bagyong Tino at Uwan. Kabilang sa kanilang pulong ay ang mga preemptive evacuation ng lampas 420,000 pamilyang biktima ng pagbaha sa Pangasinan. Dito kabilang din ang pagpapaayos ng evacuation center at mga kalsada bilang recovery efforts mula sa hagupit ng bagyong Tino. Samantala, opisyal na ang inilunsad ng Senado ang bago nitong website. Ngayon, noong Martes, kung saan hatid nito ang mas mabilis na pag-a-access sa mga bills, resolutions, legal documents, user-friendly at convenient features para sa publiko. Pakinggan ang buong ulat mula kay Princess Castro. The website was redesigned with a cleaner, modern, and user-friendly interface to make information easier to access and understand. It was made so that it can be accessed through any device available to you. You can now navigate Senate documents, bills, and resolutions with greater speed and clarity. Ito ang pamungad na salita ni Senate President Vicente Tito Sotto III sa paglulunsad ng bagong Senate website nitong Martes sa Senado. Kasama ni Sotto si SP Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa mga nagpasinaya sa kaganapan. Hatid ng bagong website na ito ang live stream ng mga pagdinig sa Senado na dati ay makikita lamang sa kanilang opisyal na YouTube account. Bukod dito ay kumpleto na ring maa-access ang directory ng mga senador sa kanilang profile stub. Kabilang na rin sa isinapubliko ang budget process sa ilalim ng transparency section na isa sa mga kontrobersyal na paksa sa kasalukuyan. Higit 2 dekada na ang nakalipas ng unang ilunsad ang website noong taong 2001. It is a time for transition. We know how to serve new media. We have to provide short, quick, and visual information and at the same time provide them technical information as to what the Senate is doing. Without good communication infrastructure, we won't be able to convey to the citizens that we serve kung ano yung ginagawa natin sa Senate. Hopefully, ito lang po ang una sa mga digital innovation natin. We hope to start working on a Senate application, which you can access from your mobile phone, where you can file your leaves, etc. And hopefully, we will have our own Senate TV very soon. Sa mga bago at mas pinadaling navigational tools, mas mailalapit nito ang serbisyong kadalasang hangad ng publiko gaya ng pag-access sa daily committee schedules, bills, resolutions, legislative documents at senator profiles. Angkop at adaptable din ito sa multiple devices gaya ng cellphone, tablet, laptop at computer display. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Umani naman ang suporta mula sa kapwa-senador ang panukala ni Senator Bam Aquino na tugunan ang classroom shortage sa bansa. Ang detalye mula sa Senado, muli tunghayan kay Princess Castro. Suportado ng ilang senador ang Senate Bill No. 121 o ang Classroom Building Acceleration Program Act o CAP Act na inihahi ni Senator Bam Aquino. Sa ginanap na regular session ng Senado sa plenaryo nitong Martes, ilan sa mga nag-abot ng suporta sina Senator Kiko Pangilinan, Senator Christopher Bongo, Senator Loren Legarda at Senator Robin Hood Padilla. Ang naturang bila ay tugon sa higit 100,000 classroom backlogs kung saan isa sa pangunahing problema ay ang siksikang mga estudyante, gayon din ang shifting schedule bunsod ng kakulangan ng pasilidad. Dahil dito mas maraming oras na ang ilalaan para matuto at masigurong nasa disente, ligtas at maayos na silid-aralan ang mga mag-aaral. Kasama rin sa benepisyo ang wala ng mga klase ang isa sa gawa pa sa ilalim ng puno o covered court dahil sa sapat na ang bilang nito.
Sa ilalim ng naturang panukala, pabibilisin ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa tamang presyo na alinsunod sa pambansang pamantayan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Kung maisabatas naman ito, magiging katuwang ng pamahalaan ng local government units pati na ang mga civil society organization basta't may kakayahan at track record pagdating sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong ng Akbayan Reform Bloc ang anti-political dynasty para sa hangaring mapatatag ang demokrasya ng mga mamamayan. Tunghayan ang ulat mula rito. Na finally ay magkaroon na po ng katotohanan at magkaroon na ng batas tungkol sa laban sa political dynasty. At tingin ko po ang version na ito ay pinaka-comprehensive. Sinulong ng mga mambabatas mula sa Akbayan Reform Bloc ang Comprehensive Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang matagal ng pamamahala ng iilang pamilya sa gobyerno. Layunin ng panukala na ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution na nag-uutos na ipagbawal ang political dynasties at tiyakin ang pantay na oportunidad sa paglilingkod bayan. Ayon pa kay Dinagat Island Representative Kaka Bagao, ang tunay na kalaban ng bayan ay hindi ang mga karibal sa politika, kundi ang kahirapan, kawalan ng katarungan at kawalan ng pagkakataon para sa karaniwang mamamayan. Simpleng-simple lang po ang gustong sabihin ng batas na ito. Una ay kapag kayo ay magkamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity or affinity, ibig sabihin na hanggang first cousin, tatay mo, asawa mo, anak mo, biyanan mo, lolo mo, ay hindi po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon na public elective official. Aniya sa batas na ito, ipinagbabawal ang pagtakbo o pagkahalal ng asawa ng isang opisyal, kahit din ang pagkakandidato sa kabila ng pagkahalal sa kasalukuyan ng iyong kamag-anak, maging ang pagsabay sa kandidatura at ang pagmamana ng posisyon ng naunang kamag-anak na nahalal. Dito ay pinunto rin ni Representative Shell Jokno na ang kapangyarihan ay hindi dapat minamana, kundi pinagkakatiwala sa karapat-dapat na lider na handang maglingkod sa bayan. Panawagan po natin na sa lahat ng mamamayang Pilipino ay sigaw natin sa Senado na pumayag din sila dito sa Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan natin ito, hindi lang dahil kokonti lang ang may hawak ng kapangyarihan, kundi para sa atin, para maging maunlad at maayos at progresibo ang Pilipinas. Giit naman ni Representative Percy Sendanya, kailangang walang sinasanto at walang lusot ang batas upang maputol ang monopolyo ng iilang pamilya sa kapangyarihan. Tandaan po natin, kapag hindi sila nag-agree dito, ibig sabihin baka guilty. Sa nasabing issue para sa mga mambabatas, nakasalalay dito ang mismong diwa ng demokrasya. Napakalawak na po ng political dynasty sa Pilipinas. Ito po ay nagiging dahilan ng paglilimit lang ng kapangyarihan at pagtatanggal ng kapasidad sa partisipasyon ng mga mamamayang makilahok sa eleksyon at maging leader sa ating bansa. Bahagi nito nananawagan ang mga mababatas sa Kongreso ng agarang pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill bago pa man sumapit ang susunod na taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, pinag-uutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagbabawal sa pagbiyahe ng mga local government officials papuntang ibang bansa sa gitna ng mga nangyayaring kalamidad sa bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Ipinagbawal ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagbiyahe ng mga lokal na opisyales ng gobyerno sa ibang bansa simula November 9 hanggang November 15 o sa loob ng isang linggo. Ipinag-utos ang pagsuspinde ng ahensya sa gitna ng pananalasa ng bagyong Uwan sa bansa. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang presensya ng mga opisyal habang nagpapatuloy ang mga recovery at monitoring efforts matapos ang mga nagdaang kalamidad na tumama sa bansa.
Binigyang din ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang lahat ng opisyales mula gobernador, alkalde at kapitan ng mga barangay ay dapat na siyang mangunguna sa paghahanda sa mga residente ng lugar at siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Pinaalalahanan ng DILG ang mga lokal na pinuno na sa ilalim ng Local Government Code of 1991 at Republic Act No. 10121, sila ang dapat na mumuno sa kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Councils. Nagsimula ang pagsususpindi matapos maging usap-usapan sa social media ang pag-iibang bansa ng ilang opisyal ng gobyerno sa Cebu kahit pa man binabaha na ang kanilang probinsya. Samantala, ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan muna ng mga otoridad kung makabuluhan ba ang pag-alis sa bansa ng mga naturang opisyales sa gitna ng kalamidad. Kailangan muna itong ma-assess, ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. At hindi po natin agad ito masasabi na sila ay may sala na. Kailangan po pag-aralan muna. Sa kasalukuyan, pinaimbestiga na ng DILG ang ilang mga mayor sa probinsya ng Cebu matapos bumiyay abroad sa gitna ng hagupit ng nagdaang bagyo sa lugar. Kaugnay nito, hinimok ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan ang DILG na gawing opisyal na patakaran ang pagbabawal sa pagbiyahe sa ibang bansa ng mga government officials tuwing may bagyong paparating sa bansa. Aniya, prioridad dapat ng mga nasa posisyon ang kapakanan ng kanilang nasasakupan at kababayan lalo na sa panahon ng kalamidad. Binigyang din ni Yamsuan na mahalaga ang presensya ng mga opisyal upang matiyak ang agaran at epektibong pagtugon sa mga pangangailangan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Resilient Broadcasting in a Digital Nation. Ito ang tema ng 51st Top Level Management Conference ng KBP ngayong taon na nakapaloob sa kanilang advokasya na mas mapatatag ang kinabukasan ng industriya. Narito ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa temang Resilient Broadcasting in a Digital Nation ng 51st Top Level Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, isa ang inobasyon sa mga konsiderasyon para sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapatibay ng industriya ng pamamahayag sa bansa. Good that we have new innovations. There is this AI, this super intelligence, which is a welcome development, no? Although I'm not concerned, but I think it can be addressed. Like, for example, new innovation, but it has also to be balanced with ethical measures, siguro, to protect the public, no, protect safety, accountability, etc. No, I think that's part of what will be discussed in the top-level management conference. But there are other certain issues that we also are trying to address. No, mga fake news yan, patuloy yan, na dapat ayusin natin yan. That's why the content should always be made sure na tama yung pinapalabas natin. And it's good with KBP, we have this code of ethics na pinapasunod natin sa mga miyembro all over the country. Kasi kung wala tayong sistema, wala code of ethics, magpagusto na lang. So talaga mag-proliferate yung mga fake news na yan. No? Bilang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga broadcaster, isang mensahe ang kanyang ipinaabot sa pamamagitan ni Presidential Communications Office Undersecretary Ramon Ilagan. Sa kaniyang pamungad na salita, kaniyang binigyang diin ang kahalagahan ng trabaho at tungkuling ipaintindi ang impormasyong nagbibigay saysay sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Despite the ever-changing dynamic of the media landscape, the industry must continue to uphold three intertwined qualities. First, credibility. Second, innovation. And third, relevance. For without credibility, the message becomes noise. Without innovation, the medium fades into silence. And without relevance, the story loses its audience.
Samantala kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, kaakibat din ito ang ilang hamong kinaharap ng mga mamamahayag. Isa na rito ang pagsugpo ng KBP sa unauthorized o illegal broadcasting companies na karaniwan sa mga ito ay pinopondohan ng Chinese players. Ayon sa KBP, sila kasi ay sumusuway sa rules at ethical standards ng pamamahayag sa bansa na isang banta sa national security. Kaya sa ikalawang bahagi ng afternoon session ng kaganapan, ibinahagi ng multi-platform journalist na si Jing Castañeda ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga young at veteran generation of broadcasters. Aniya sa pagiging relevant, kailangan ng pag-unlad dahil kung hindi makasasabay sa agos ng pagbabago, tuluyang mapag-iiwanan at mawawala. Kaya dapat anya na magtulungan ang dalawang henerasyon upang mag-ugnay ang mga ideyang huhubog sa kakayahan ng young journalist na nakasentro sa pamamahayag na may kredibilidad at paninindigan. Sa panel discussion naman na naganap kasama ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, kanilang tinalakay ang mga paraan kung paano mas mapapaigting ang seguridad ng broadcast future, gayon din ang pagtiyak sa franchise stability at pagtugon sa regulatory gaps. Binigyang diin din nila na ang pakikipagtulungan ng KBP sa mga ahensya ng gobyerno ay hakbang tungo sa matatag na bukas ng pamamahayag. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, inendorso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa PNP Anti-Cybercrime Group ang listahan ng mga social media influencers na nagpro-promote ng online sugal. Kasama sa mga personality ay si Tony Fowler at Wamos, kung saan ayon sa CICC, maaari nilang kaharapin ang mga parusa bunsod ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act at masampahan ng estafa kung mapatunayang hindi lisensyado ang kanilang mga sugal na pinopromote. Ayon pa sa CICC, bagamat bukas sila sa panig ng mga nasa listahan, kanila rin kinakailangan protektahan ng publiko laban sa iligal na operasyon ng sugal sa bansa. Nag-umpisa na noong nakaraang Sabado ang 4x4 Invitational Golf Tournament 2025 ng Eagle Ridge Golf and Country Club 8. Ang ibang detalye tunghayan mula kay Rayabel Medina. 4x4 Invitational Golf Tournament 2025 ng Eagle Ridge Golf and Country Club nag-umpisa na nitong nakarang Sabado, November 8 at magtatapos sa November 15. Ang ceremonial tee-off ay pinangunahan ng mga opisyal ng Eagle Ridge Golf and Country Club kasama si Cavite Governor Francisco Gabriel Abeng Remulla. Ang nasabing taunahang tournament na isa sa pinakamalaking tournament sa bansa ay nilalahukan ng mga golf enthusiast, mapamember or guest player. Ang naturang tournament ay gagawin ng 4 na araw sa 4 ng golf courses sa Eagle Ridge Golf and Country Club, Cavite. Ayon kay Ramil Villanueva, Director at Chair ng 4x4 Golf Tournament, itong taong ito ay nagtala ng pinakamalaking partisipasyon simula nang mag-umpisa ang tournament. Yeah, as I mentioned, this year is the biggest. Before, the tournament usually gets about 600 players, but this year, we have achieved more than, as I mentioned, 800 total registered participants. Also, we implemented this year the morning and afternoon tea time slots so that we can accommodate everybody and can finish on time. I would like to thank the sponsors who have contributed so much for this tournament, and you are part of the success of this tournament. Our presenters, Santa Lucia Land, the First Global Conglomerates, Okada Manila, and some of our major sponsors as well, Alson's Land, of course. Those companies who donated the prizes for the hole-in-one. We have at least one hole-in-one prize for every par 3 hole. And since we have 4 golf courses in Eagle Ridge, that means 16 par 3s are with the hole-in-one prizes. I hope some people will win some of the
hole-in-one prizes. And we also have a lot of it waiting for you during the awarding ceremonies on November 15. So please join us. Again, thank you very much. The sponsors, the participants, especially our members who invited their guests, our board of directors and the management team. Maraming salamat po. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Korte ibinasura ang mga petisyong kumwestiyon sa BSKE 2025 postponement. DTI, inilabas na ang 2025 Noche Buena Prize Guide. Mahigit 300 paaralan napinsala bunsod ng bagyong Uwan. Anti-political dynasty bill isinusulong ng Akbayan Reform Bloc sa Kongreso. 15 influencers na umano'y sangkot sa iligal na online sugal inilapit ng CICC sa PNP. Inobrasyon at kolaborasyon itinuturing tungo sa matatag na industriya ng pamamahayag ng KBP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. Mainit na mga balita ngayon linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.